Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 6A, naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatili ng panahanan o habitat ng mga hayop sa pamayanan. Ang unang dapat nating maunawaan ay ang kahulugan ng panahanan o habitat. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang habitat ay lugar o kapaligiran kung saan natural o karaniwang naninirahan at lumalaki ang isang halaman o hayop. Sa madaling salita, ito ang likas na tirahan ng mga hayop at halaman kung saan sila nakakahanap ng pagkain, tubig at proteksyon upang mabuhay. Ngayon, alamin natin ang tatlong pangunahing uri ng panahanan o habitat ng mga hayop. Ang bawat hayop ay may natatanging tirahan kung saan sila nabubuhay, kumukuha ng pagkain at nagpaparami. Sa Pilipinas, maraming natatanging hayop ang matatagpuan sa iba't ibang habitat. Tingnan natin ang mga ito. Lupain o terrestrial, tubig o aquatic, at lupain at tubig o amphibious. Lupain o terrestrial, tirahan ng mga hayop sa lupa tulad ng kagubatan, kabundukan, damuhan at disyerto. Sa ganitong habitat, maraming hayop ang umaasa sa mga puno, halaman at lupa para sa kanilang pagkain at proteksyon. Ang mga halimbawa nito sa Pilipinas ay ang kagubatan ng Sierra Madre, tahanan ng Philippine Eagle o Haring Ibon, ang isa sa mga pinakamalalaking agila sa mundo na matatagpuan lamang sa ating bansa. Ang Chocolate Hills sa Bohol, dito matatagpuan ang Philippine Tarsier, isa sa pinakamalit na primate sa buong mundo. At Mount Apo, pinaninirahan ng mga cloud rat o malaking daga sa bundok na endemic sa Pilipinas. Tubig o aquatic, tirahan ng mga hayop sa tubig tulad ng ilog, lawa, dagat at coral reefs. Maraming isda, lamang dagat at amphibians ang dito nakatira. Ang mga halimbawa nito sa Pilipinas ay ang Tubataha Reef sa Palawan, bahagi ng ating World Heritage Site at tahanan ng napakaraming uri ng isda, pawikan at mga dolphin. Ang Ilog ng Cagayan, isa sa pinakamahabang ilog sa bansa at tirahan ng ludong, isang bihirang uri ng isda. At lawa ng Laguna, tahanan ng janitor fish at tilapia na nagbibigay kabuhayan sa maraming mangingisda. Lupain at tubig o amphibious, tirahan ng mga hayop na kayang mabuhay sa lupa at tubig. Kadalasan, dito makikita ang mga palaka, buwaya at iba pang hayop na nangangailangan ng tubig ngunit gumagala rin sa lupa. Ang halimbawa nito sa Pilipinas ay ang Agusan Marsh sa Mindanao, tahanan ng Philippine crocodile, isang endangered na buwaya na matatagpuan lamang sa ating bansa. Ano-ano ang maaari mong gawin upang mapanatili ang mga panahanan o habitat ng mga hayop? Magsulat ng tatlong paraan sa iyong notebook. Narito ang iba't ibang paraan upang mapanatili ang mga panahanan o habitat ng mga hayop. Kapag nagtatapon tayo ng basura sa ilog, kagubatan o dagat, sinisira natin ang tahanan ng mga hayop. Paano tayo maaaring makatulong? Gumamit tayo ng eco bags sa halip na plastic kapag namimili. Magtapon lamang ng basura sa tamang lalagyan, lalo na sa mga parke o tabing dagat. At sumali sa cleanup drive sa inyong barangay o eskwelahan. Pagtatanim ng punong kahoy at halaman. Maraming hayop ang umaasa sa mga puno bilang kanilang tahanan. Ang pagtatanim ng puno at halaman ay nakakatulong sa pagpapanumbalik ng kanilang likas na tirahan. Maaari tayong sumali sa tree planting activities ng barangay o paaralan. Maaari din tayong magtanim ng halaman sa bakuran upang magbigay ng silungan sa mga ibon at insekto. At huwag tayong mamutol ng maliliit na punong kahoy na maaaring lumaki at maging tirahan ng mga hayop. Hindi pagtatabas ng halaman at pagputol ng puno ng walang pahintulot. Kapag pinuputol natin ang mga puno o sinisira ang mga halaman, nawawala ng tirahan ang mga hayop. Kaya ano ang dapat nating gawin? Huwag mamitas ng mga halaman o bulaklak sa bundok o parke. Iwasan ang pagbili ng kahoy mula sa mga iligal na nagpuputol ng puno. At ipahayag sa otoridad kung may nakitang iligal na pagputol ng puno sa inyong lugar. Pag-iwas sa pangingisda at pangangaso ng lampas ay tinakdang limitasyon. Ang sobrang pangingisda at pangangaso ay maaaring magdulot ng pagkaubos ng ilang uri ng hayop. Ang dapat gawin ay huwag bumili ng produkto mula sa mga hayop na nanganganib ng mawala, halimbawa shell ng pawikan o balahibo ng ibon.
Iwasan din manghuli ng maliliit na isda upang lumaki pa ang mga ito at dumami. At suportahan ang mga protektadong lugar para sa mga hayop tulad ng marine sanctuaries at wildlife reserves. Pagprotekta sa mga likas na yaman at yamang tubig. Ang sobrang paggamit ng tubig at paggamit ng kemikal sa ilog at dagat ay nakakasira sa natural habitat. Kaya magtipid sa tubig sa pamamagitan ng pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo. Umiwas sa paggamit ng mga kemikal o lason sa ilog at iba pang anyong tubig. At sumali sa mga programa na nangangalaga sa mga endangered na hayop at halaman. Pagsuporta sa mga programa ng pangangalaga sa kalikasan. Maraming organisasyon ang nagtatrabaho upang mapanatili ang kalikasan. Maaari din tayong sumali sa pamamagitan ng pagsali sa tree planting at coastal cleanup activities. Pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa pangangalaga ng kalikasan sa social media at pagsuporta sa eco-friendly na mga produkto na hindi nakakasira sa kalikasan at paggalang sa likas na tirahan ng mga hayop. Huwag tayong mangolekta ng hayop mula sa kanilang natural habitat bilang alaga. Iwasan din natin ang pagpasok sa kagubatan o ilog ng walang pahintulot nang hindi makaabala sa mga hayop. At igalang ang mga protektadong lugar tulad ng national parks at wildlife sanctuaries. Ang pangangalaga sa panahanan ng mga hayop ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi responsibilidad nating lahat. Ano ang kahalagahan ng pangangalaga sa natural habitat ng mga hayop? Isipin ng isang hayop na malapit ng mawala dahil sa pagkasira ng kanyang tirahan. Ano ang mararamdaman mo kung tuluyan silang mawala? Mahalaga ang ating papel sa pangangalaga ng kalikasan. Ang malilit nating hakbang gaya ng hindi pagtatapon ng basura sa ilog o pagtatanim ng puno ay may malaking epekto sa kanilang buhay. Sa ating pag-aaral ngayon, natutuhan natin na mahalaga ang natural habitat sa buhay ng mga hayop. May iba't ibang uri ng habitat tulad ng terrestrial, aquatic, at amphibious na tahanan ng iba't ibang species. Ang mga tao ang may pinakamalaking epekto sa pagpapanatili o pagkasira ng mga habitat na ito. Mayroong maraming paraan upang mapanatili ang tirahan ng mga hayop at bawat isa sa atin ay may magagawa upang tumulong. Tandaan, ang pagprotekta sa kanilang tahanan ay pagprotekta rin sa ating kinabukasan. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pahayag ay wasto o M kung hindi wasto. 1. Ang panahanan o habitat ay isang lugar kung saan nakatira, kumukuha ng pagkain at nagpaparami ang mga hayop. 2. Ang mga hayop sa aquatic habitat ay maaaring mabuhay sa lupa ng matagal na panahon. 3. Ang Philippine Eagle ay isang halimbawa ng hayop na matatagpuan sa terrestrial habitat. 4. Ang pagpuputol ng mga puno at pagtatapon ng basura sa tubig ay nakakatulong sa pagpapanatili ng natural habitat ng mga hayop. At 5, ang simpleng gawain tulad ng pagtatanim ng puno at hindi pagtatapon ng basura sa ilog ay maaaring makatulong sa pagprotekta sa mga natural habitat ng mga hayop. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!